Did you know? Ang 10 Virgins ay bahagi ng Olivet Discourse ni Jesus na patungkol sa kanyang pagbabalik at paghuhukom. Gaya ng aking sinabi sa part 1, kailangan mong basahin ang chapter 23, 24, and 25 para malaman mo ang buong storya ng 10 Virgins. Bago dumating ang chapter 25 ng 10 Virgins, tandaan, merong chapter 23 at 24. At sa chapter 23, tinalakay ni Jesus ang mangyayari sa hinaharap, ang pagkawasak ng templo, ang kanyang pagbabalik, at ang paghuhukom. Kaya ang parable ng 10 Virgins ay bahagi lang ng Olivet Discourse ni Kristo para sa Jewish Kingdom context. Sa chapter 24 verse 3, tinanong ng mga alagad si Kristo kung kailan mangyayari ang pagkawasak ng templo, ang kanyang pagparito, at ang paghuhukom. At nagbigay tanda naman si Jesus na sabi niya, sa panahong darating, diyan ay may lalabas na Antikristo. Magkakaroon ng mga digmaan na hindi pa nararanasan na sanlibutan. Mga matinding taggutom, lindol, at iba't ibang klase ng mga sakuna. Dito rin niya sinabi in chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Yan po ay para sa Jewish kingdom context at hindi po yan para ngayon sa mga church age. Iba po ang para sa atin. Sa susunod natin tatalakayin yan. Balikan po natin ang usapin ng 10 virgins, ang comparison ng rapture at second coming. Sa rapture, ang mga mananampalataya ay aangat. Sa second coming, si Jesus ay bababa sa lupa. Sa rapture, maaaring mangyari kahit anong oras. Sa second coming, may mga tanda ng mga pangyayari tulad ng sinabi ko kanina. Sa rapture, sasalubungin ng mga mananampalataya si Jesus sa alapaap. Sa second coming, bababa si Jesus sa mundo ng nakikita ng lahat. At sa rapture, ang mga mananampalataya ay ililigtas ni Kristo. Sa second coming, yan ang paghatol ni Kristo. Para sa mga nagsasabing ang 10 virgin ay sa rapture magaganap, yan po ay taliwas sa mga talata ng Biblia at may binanggang bersikulo sa Gospel ni Paul. Una, sa 10 virgin mindset, ang langis ay nauubos na sumisimbolo ng banal na espiritu at kailangan pang bumili sa tindahan. Sabi sa Ephesians 1:13-14 na ang banal na espiritu ay selyo na ating mga mananampalataya para sa darating na katubusan. Ikalawa, sa 10 virgin mindset, palagi kang nakabantay, baka ka maiwan o hindi makapasok. Sa Paul Gospel, sabi sa Ephesians 1:6, tayo ay mga karito. Accepted na tayo. Ikatlo, sa 10 virgin mindset, palagi kang nasa awareness at nakabantay dahil wala kang assurance sa kaligtasan. Colossians 2:10, ayon sa Gospel ni Paul, tayo ay kumpleto na. At ang uli, sa 10 virgin mindset, papasok pa lang sa kasalan. Sa Gospel ni Paul, Ephesians 4:6, tayo ay pinaupong kasama ni Kristo. Inassure na yan ng Diyos at hindi mangyayari pa lang. Kaya ang big idea dyan, tayo ang mga virgin na pakakasalan ni Kristo sa rapture. Kay Kristo, tayo ay charito, karito. Did you know?